Yung mga bagong sistema na nai-introduce ngayon sa pag-aalaga ng hito ay gusto kong bigyang diin na hindi ako opposed. Hindi ko kinokontra yan. Ang sa akin, ang pinopromote ko talaga ay yung malinis, yung healthy para sa ating community. Kailangan kasi natin ng mass production, yung mas maraming, mas mabilis, mas maraming production ng hito kasi lumalaki na yung ay market. Bumalik ka sa probinsyang pinanggalingan mo at doon mo gawin yung hilig mo na mag-alaga. Ang katotohanan mga paps ay marami sa mga kababayan natin ang hindi kumakain ng hito o catfish dahil nga nasa isip na ng ating mga ibang kababayan na ang hito ay marumi. Ang tanong ngayon, marumi ba talaga ang hito? Yung nakasanayan natin na mga hito, ng mga native ay kinukuha sa bukid. Kinukuha sa mga mapuputik na lugar. O kinukuha kahit saan, basta may tubig, may putik, mabubuhay ang native na hito. Marami dyan, mabalitaan natin, yung mga hito dati ay kinukuha nila kahit sa sementeryo. Pag nagkatubig ang sementeryo, nagkakaroon yan ng mga nabubuhay ng mga hito. Sumisiksik sa mga pagitan ng nicho. So, iyon ngayon, yung nakatatak sa isipan ng mga iba sa atin na ang hito ay marumi. Dahil doon nga, sa kung saan-saan nabubuhay yung hito. Na kahit sa sementeryo ay kaya niyang mabuhay. Basta merong konting tubig, merong konting putik, mabubuhay ang hito. Hoy! Stop! Stop! Ito na yung biggest challenge sa mga nag-aalaga ng hito na kagaya ko. Na paano natin maipromote na ang hito ay isang malinis na pagkain. Yung challenge na matiyak natin na ang hito na ihahain sa hapag ay malinis. Ligtas na kainin ng pamilya. So wala siyang age restriction. Mula pagkabata, pag kumakain na hanggang sa paglaki, pwede niyang kainin. So naandun yung challenge. Paano natin ngayon i-divert yung thinking ng mga ibang tao na ang hito na ganito ay safe, malinis, and healthy. Ito na ang sagot natin. Makikita nyo sa aking mumunting pond na ang hito dito ay malinis. Every 3 days, yung sistema ko ngayon ay nagpapalit na ako ng tubig. So, I will make sure na efficient yung aking water management. Kasi nga, ang aking mga isda mismo ang magsasabi kung yung tubig ay marumi na. Kung yung tubig ay kulang na sa oxygen, kung yung tubig ay hindi na conducive dito sa mga alaga natin, tiyak, mamamatay sila. Ang ibig sabihin yan, pag marumi yung tubig sa aking pond, hindi ako makakabuhay ng aking mga alagang ito. Kaya ngayon pa lang, you are free. Everybody is free to visit my mumunting pond para makita ninyo kung paano alagaan, para makita ninyo kung gaano ba kalinis, kung sa palagay nyo ay malinis yung aking pag-aalaga ng hito na magiging safe sa iyong pamilya, na hindi ako gumagamit ng kung ano-anong mga gamot, para matiyak ko na ang ating tubig na nilalanguyan, na pinamamahayan ng ating mga hito ay fresh water talaga, na walang halong chemicals, gamot, para lang sila ay mas mapabilis na lumaki. So hinahayaan ko sila na lumaki ng natural, o hindi ako nagbibigay sa kanila ng anumang chemical para ma-boost yung kanilang paglaki. Ako, bilang isang hito grower, ay binibigay ko yung 100% commitment by heart and by soul na kailangan malinis, healthy yung ibinibigay ko na pagkain sa community. Gusto ko rin na magkaroon ako ng mass production, pero sa obserbasyon ko, yung sarili kong pag-aaral, pag gagawin ko ng maramihan ng aking production sa isang maliit na lugar, sa isang maliit na pond, kailangan i-adapt ko yung mga technology na ini-introduce sa ngayon. Ano ba yung technology na yun? Yun yung
biofloc technology. Disclaimer lang mga kaibigan, mga paps. Yung ibabahagi ko sa inyo ay sariling opinion. Hindi ito opinion ng isang professional. Mumunting pand lang yung akin. Isang nakita ko doon sa biofloc system na ini-introduce ng ilan ay yung no water change system. Ibig sabihin nun, mula nung nagsimula ka hanggang sa mag-harvest ka na ay hindi mo kailangan mag-change ng tubig. So iyon pa rin at iyon ang tubig na gagamitin mo. Dahil nga sa katagalan, lumalabo na yung tubig. Kasi yung dumi ng mga alaga na hito, syempre hindi nawawala, naandun pa rin. So ano ang management na ginagawa nila dyan? Ina-applyan nila yan ng yung mga biotics. Meron dyan mga sinasabi nilang probiotics, meron dyan water nutrifying. Ayan. Yung mga chemicals, kung chemical man yan o gamot man yan na nilalagay dun sa tubig para ma-purify yung tubig at magiging conducive ulit doon sa mga alagang hito. Masasabi kong hindi na fresh yung water natin. Kasi nga hindi tayo nagpapalit. Biruin mo yan, 3 to 4 months hindi ka magpapalit ng tubig. Doon sila naliligo, di ba? And addition doon sa no change water, syempre ginagamitan nila yan ng mga aparatus. Meron niyang aerator na malakas para mapag-circulate niya yung tubig dun sa pond. At yung mga dumi ng mga hito ay lulutang. Lalagyan nila ng mga probiotics yan. Yun ay literal na dumi ng hito yon. So hindi may i-stack sa ilalim. Lalagyan nila yan ng something probiotics kung ano yon. So magkakaroon yan ng live bacteria. Iko-convert niya yung dumi ng hito para maging pagkain ulit ng hito. So ang isang pinopromote nila dyan, makakatipid sa patuka, makakatipid sa feeds. Kasi nga iko-convert nga niya yon, kakainin ulit yung hito. Ngayon, dun sa punto na yon, correct me if I'm wrong, kung sa tao yung dumi niya, kahit anong ilagay mo dyan, kahit sabihin mong na-purify na yan, na-recycle na yan, dumi ng kung ano yan, tapos ibabalik mo ulit sa system mo, syempre hindi yon kakainin ng tao. Pero dahil nga sa yung isda, meron siyang animal instinct, kakainin niya yung sarili niyang dumi na na-convert na into feeds ulit. Yung mga bagong sistema na nai-introduce ngayon sa pag-aalaga ng hito ay gusto kong bigyang diin na hindi ako opposed. Hindi ko kinokontra yan. Ang sa akin, ang pinopromote ko talaga ay yung malinis, yung healthy para sa ating community. Kasi kayo na ang magsasabi, kayo ang dumalaw sa mga nag-adapt nung sistema ng biofloc system na no change water, para makita nyo sa yung mga mata kung ano yung situation ng kanilang fish pond. Malamang ang kanilang fish pond dyan, malabo yung tubig. Of course, malabo yung tubig kasi may ina-add silang may mga additives dyan. Yung iba nga dyan, naglalagay din ng molasses. So yung molasses, medyo brown yun. Pagka nilagay mo sa tubig, syempre magkukulay dun sa tubig. Pero kung maarte ang tao, talagang hindi mo siya mapapakain ng hito. Kapag ganun ang makita niyang situation ng pond, na hindi mo nga makita yung isda sa loob ng pond kasi malabo yung tubig. Tapos kita mo kumukulo siya. Parang kumukulo. Lumulutang yung mga dumi niya. Unang makikita mo yon. Pero sa ngayon, kailangan kasi natin ng mass production. Yung mas mabilis, mas maraming production ng hito. Kasi lumalaki na yung market. Pero, habang lumalaki yung market natin, mas pag-igihin sana natin na presentable, na malinis yung ating pag-aalaga. So, yun lang naman. Wala namang issue, wala akong oppose kung ano yung bagong technology na ini-introduce nila para magkaroon ng
massive production ng hito. Pero syempre, pinopromote natin na yung hito natin ay pwedeng kainin ng lahat, ay titiyakin natin yung malinis. Syempre, meron tayong situation dyan na halimbawa ako na nasa syudad, maliit yung space ko. Then, ang tubig ko dyan nawasa. Syempre, mag-iisip ako kung paano makatipid. Kasi malaking gastos yung tubig. Kung lagi ka nagpapalit ng tubig, kagaya ko every 3 days, nagpapalit ako ng tubig. Ito ang recommendation ko kung ganun ang situation. Kung maaari, syempre tayo may kanya-kanyang probinsya. Ngayon, kung gusto mo talaga mag-alaga ng malinis na hito, na hindi ka rin naman gagastos ng ganun sa tubig na mahal, ay bumalik ka sa probinsyang pinanggalingan mo. At doon mo gawin yung hilig mo na mag-alaga ng hito. So pwede ka doon magkaroon ng earth pond. At pwede ka rin ng kagaya ko, concrete pond. Pero matitiyak mo naman na meron kang magandang source ng fresh water. So iyan ang recommendation ko. Hindi yung i-convert natin yung nawasa water para maging conducive sa mga hito natin. Kasi kailangan talaga niyan, fresh water. Ang recommendation ko talaga dyan, bumalik ka dun sa probinsya mo, doon ka mag-alaga ng hito. At kung hindi mo magawa yan, kung gusto mo talaga na meron kang alaga, yung pera na gagamitin mo yan, malamang meron ka namang kamag-anak doon na pwedeng pagkatiwalaan. Iyon ang paggawin mo ng fish pond doon sa lugar nyo. Kahit magsimula lang sa maliit din. Kung maliit yung pera mo, maliit din ang sisimulan. Gaya ko, ang liit-liit ng pinagsimulan ko, pero nag-expand na ako na nag-expand. Para lang matiyak natin na yung ipopromote natin na pagkain ay healthy para sa community. At malamang mga paps, yung sistema ng water change o water change system sa concrete pond ay palagay ko mas mapapagastos ka pa. Mas mapapalaki pa yung gastos mo. Kasi yung nagwo-water change ka, ang gastos mo lang doon, halimbawa nasa probinsya ka, gasolina o kaya kuryente. Ngayon, yung no water change system, mas magastos sa kuryente yon kasi may mga i-ferment ka, kailangan mo ng aerator. Etong ganito, hindi mo na kailangan ng aerator. Pero okay din naman kung may aerator ka. Ngayon, mas magastos yon, sinasabi ko, dahil kailangan mo ng yung mga pinopromote nila ng mga gamot, yung mga nutrifying na yan, yung mga probiotics na yan, kailangan mong bumili. Tsaka kailangan mong bumili ng mga aparatos. Magkakaiba yan. Kailangan meron kang pang test ng salinity, yung alat. Kailangan meron kang pang test ng temperature, meron kang pang test ng acidity, kung ano-ano pa. Di ba? Madami kang kailangan testing kits. So bibili mo lahat 'yon. Hindi naman piso-piso 'yon. Libo rin 'yan. Yung probiotics, libo-libo rin 'yan. Malamang may makukuha ka medyo mas mura, pero mapapamura ka din naman. Hindi ka rin makakatipid. Sa palagay ko lang, sa aking pananaw, kasi hindi ko naman nakita yung actual na computation niyan. Correct me if I'm wrong. Kasi madami kang kailangan na gamot at aparatos para ma-maintain mo yung required klase ng tubig na kailangan ng mga hito para lumaki. Ang lamang mo lang siguro dyan, yung sinasabi nila na mas mabilis lumaki. Pero meron akong nakita na isang vlogger nag-alaga ng hito. Well known yon na vlogger. Nag-alaga sila ng hito, pero after nung harvest sila, parang hindi sila umulit sa hito, parang pumunta sa sila pag-aalaga sa tilapia. So hindi ko lang alam kung ano yung dahilan ng yung paglilipat ng from hito to tilapia. Kasi parang mas maganda yata na alagaan nila sa bioflux system yung tilapia kaysa sa yung hito. Yung sinasabi nila na mas mabilis lumaki yung hito pag ginamitan mo ng probiotics, siguro may naitutulong yon. Pero doon sa mga napapanood ko, ay meron din naman doong nag-exceed ng 3, 4, 5 months
The same as yung traditional, hindi rin lahat sabay-sabay lumaki. Ganun din naman doon, nakita ko doon sa mga vlogs, na hindi rin sabay-sabay lumaki yung mga inaalagaan nila na gumagamit ng probiotics. So, kayo na magdesisyon kung gagamit kayo ng probiotics o hindi. Pero, maganda siguro kung marami kang butas ng pond. Yung isa, lagyan mo ng probiotics. Tapos yung isa, hindi mo lalagyan. So, mapagko-compare mo. So, iyan na nga mga paps. Ngayon ay araw ng Sabado. Ginawa ko ng weekly yung aking pagbebenta ng ating mga hito na harvest. Kasi ayaw ko naman silang ma-stress. Kaya meron tayong 2 araw ng pagbebenta. Every Saturday and Sunday. So, pwede kayong bumisita rito until supplies last. Ayun. Yung talakayan natin ng sinasabi kong massive production ay pwede naman natin yung ituloy next vlog. For now, may mga customer akong nag-aantay doon. Kanina nakalako na ako ng 4 kilos. Ang sizes nito, meron akong nakuha kanina na 3 pieces, 2.5 kilo. So, masaya ako dahil napakalalaki na yung mga alaga natin na nandito. So maraming salamat sa inyong suporta mga paps. Ngayon ay tuloy ang aking pagbebenta. And by next vlog siguro makikita nyo yung sorting ko na 15-day-old ang alaga ko na dyan. Siguro before mag 1 month siya, isosort ko na siya. So papakita ko rin sa inyo. So maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa aking channel. At kung hindi ka pa nakasubscribe, nahuhuli ka na. Thank you and babush.